Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Paranaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio, mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Okay, thank you so much. Yan ang overflowing. Magandang morning po sa inyong lahat. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday, September 12. Ilan? 105 days na lang ba bago maging Christmas? Bilis. Magka-countdown tayo ng 100 days. Kailan? Next week na yun. Next week na, for sure na yan. Oo. Kaya mag-iiba na ang trend din ng music natin yan. For sure. Gising na si ating Jose Marichan para aawitin tayo ng mga Christmas song. At kumusta naman kayo dyan? Iba siguro nag-aalmusal na. At yung iba ay pagising-gising pa lang. So, good morning dyan sa inyo. Alright, Kurats. Medyo ako, alam po na yung medyo pagod. Pagod ako ngayong araw na ito. Pareho lang tayo, City. Oh, exhausted. Grabe. Trabaho parang... Kaluluto. Nagmadaling magluto. Mabilis kumain. Nabilaukan na yata ako. Nako. Yung aming mga hugasan ay nandyan lang sa tabi-tabi. Yan talagang pinagagawa sa atin.
O hindi tayo nagrereklamo. Hindi. Sinasabi lang namin. Yan. Kumbaga nagre-release lang ng stress, ng pagod. Mhm. Ay, nako. Sige. No complaint. Bumati ka naman dyan. Dali lang ha. Kasi, ang bilis mo naman bumati. Oo, kasi sakit ng migraine ko eh. Oh, sumasakit di ba migraine masakit? Kaya sumasakit yung ulo mo. Because of the migraine. Sige, pag tumira ako ng tubig, siguro mawawala na yan. Instant, nawala nga. Ganon? Ganon kabilis. Okay, magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod muli. Karim Pasqua, nagsasabing, mabuhay! Ayan. O diba, mas maganda ngayon ang boses ko. Walang tweet. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi si Doc SB, malakas yung kanyang mikropono at yung boses niya. Oh, Kaya nasasapawan ka. hindi, kahit wala siya. Ha? Oo, iba talaga. Talaga? Yes. Hindi kahit naman wala maganda pa rin naman boses mo eh. Shoo, 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 shoo. Choo, 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 Oo, choo, choo. promise. Oh. Sige nga. Kiss mo nga ako sa harapan nila. Ay, okay na, sige na, okay na yan. Maganda na yan, ano. Pwede na yan. Oo. Talaga. Ay, Ang dami ay. sinasabi. Dami kang sinasabi. Mm. Puro naman, it's a prank. Di Saan ang prank? Oh, Di naman ako si prank ah. lagi mo nala ako pinaprank. God, kahit tanghalin tapat, nakikipag-away. Hindi na tanghali, gabi na. Yung- Sandali. siya. Ang dumi ng salamin ko, wala akong makita. Okay. Wala akong makita, sandali lang. Bulag. Sandali lang po. Bulag siya. Ayan. Hindi ko kayo makita. Nakikita ko At pa rin least naman. yung temperature natin ngayon medyo bumaba na siya. Bumaba lang ng konti. Oo. At saka bukas, bababa na rin. Pero Thursday, back 82 na siya uli. Mainit na naman. It's okay, pababa na pababa. Okay Pero naman. mahaba na po yung ano namin, yung gabi. Yeah. 6 o'clock madilim na, 6 o'clock ng umaga. Madilim pa. Madilim pa. Oo. Di katulad ng dati, 5 o'clock ng umaga. Lumalabas ng haring araw. Galit ng kakandalaiti na yung ano. Pero mainit pa rin, ano? Hirap matulog na mainit. Di bale. Alright, bumati na ta. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro'y kumakain lang muna sila. Yan. Siyempre, okay lang It's yan. okay. No rush. Take your time. If available, then available. Yeah. Whenever Okay. is available. Yeah. Okay, Sabi- good morning. So, ang una sa listahan ko, ano ba to? Si Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. Andiyan naman si Rosie Culibao. Good morning. Good morning sa ating lahat. Choo, choo, choo. Ang kumari kong Jen Nunez. Naugod ng ganda. Grabe, oh. Grabe siya, oh. Ayan. Andiyan naman si The Sweetest Name in our radio. Dulce Suarez. Okay. Ednolyn Kinaguran Banata. Wait ka lang, ha. Medyo inaantay natin. Alam na this. Hindi pa nagbibig. Ano? Oh, wala pa eh. Si... Jang Valenzuela. Pumapasada pa si Pastor. Hindi, si ano? Si Doc. Oo, nakalimutan Laura siguro. Pilino Velosa. Okay, Lala Carmina. Tina Tabernalia. Ellen Gonzalez from Sipag. And Laurel Cerato. Good morning, our radio family. Nandyan naman din si Marichu Gamos. Hello, Marichu. At si Maridet Gamos. Ayan. Huwag kayong alas. Ang ating pastor mamaya ay si Chanchararan. Si Pastor Franz Bo. Ayan. Gandang umaga. Okay. Inom ka kasi ng tubig. Meron na nga ako. Hindi, wala na yung sakit ng ulo ko. Good morning, si Rejoice. Kauuwi lang. Sinundo si Matthew sa preschool. Preschool. Next week niya, nasa college na siya. Yeah. Base agad na. Mga bata Okay. talaga.
Ang dami kong work kanina, grabe. Tapos ang dami pang changes doon. Sabi ko na lang sa sarili ko, calm down, calm down. Okay lang yun. Sige, bahala sila kung ano gusto nilang mangyari. Yo. Dahil hindi naman ako may-ari ng kumpanya. Yamo At sila. hindi rin sila. Ayun. Yamo. Bakit nakalabas tayo ng iRegen? Sinadya ko ba yun? Nakalabas talaga tayo. Di ba? Hindi ko na ipupush. Hindi mo na ipupush. Okay. Diba, kailangan ko Sino ng pa? slider. Sino pa? Maghahanap nga ako ng slider. Okay, para sino pa ba hindi na yung puro mouse ang ginagamit. Okay, Klang Klang Ramakula. Klang Klang Ramacule. Magandang morning. Klang Klang Ramakula. Ayan. Okay. Medyo very dull lang ang ating moment, pero okay lang. Magiging masaya yan pagdating ng Madaling pag araw. nakarinig tayo ng magagandang balita. Diba? Hello, Edsel Kinaguran Banataw. Siguro kapatid to ni ano, ni Ed Malin. Ed Malin, Banataw. Oo. Siguro nga. Ay, umuulan uli dyan sa inyo. Ay, ang sarap. Talaga? Ay, ingit Okay ako. pa kayo dyan. Umuulan. Dito Itin mo. walang ulan dito. Dun sa pinuntahan ko nung ano, dun sa Washington State, nung nasaan ng Seattle, umuulan lagi doon. Every day. But for some reason, nung nandun ako ng 5 days, hindi siya umulan. Pero malamig, tapos may time na iinit. Pero maganda ang paligid kasi green. Green. Kaya sabi nila, the green state. Yan. Kasi lagi umulan dun eh. Maberde sa kanila. Maberde sa kanila. Sa damo. Tapos maulap. Yung may pinost ako sa sa Facebook, yung pag malapit na doon, yan, makikita mo na yung mga ulap. Ang dami na. Hiwa-hiwalay. Tapos nung doon na, bababa na kami doon. Naku po, ang kapal na naulap. Grabe. Pero masaya. Naligaw lang ako sa airport kasi wala Seattle, dati yun. Washington. Lugar ng mga... Hindi, Seattle lang. Seattle. Seattle. Di ba yung mga... Yeah. Hindi, actually, Seattle is isang city ng Washington State. Yung pinuntahan ko rin, yung kung saan sila is... kasi biggest city yun doon is Di ka Seattle. bumili ng Nang? mansanas doon, yung yung Washington apple. Sarap yung mga Ang dami-dami dito. Wala nga, liliit ang mga apple. Washington. Hello, Susan Bitonio Corpus. Maliliit ang mga apple dito. Ano? Oh. Malilit ang apple dito. Iba-ibang klaseng apple nga nandito eh. May kulay green pa. Meron pang kulay orange. Diba? Ay, kulay yellow. Yellow. Yung yellow, mahal yun. Bihira kami makakita nun. Marami din. Ting bago. Paborito ko sa lahat yung Washington. Para Kasi pag kinagat mo siya, parang... Malitong. Yung gala. Ay, ayaw. Mga ganun. Meron pang isa na mahal yun eh. Yung bumili na tayo nun eh. Masarap yan. Tamis. Delicious apple. Ay, naku. Fuji. Yun. Mga Fuji. Ay, mga ganun. Japanese apple. Sa Pilipinas, dami ring apple nang galing sa China yung mga apple nila dun, di ba? Oo. Delikado yun. Okay, wag kayong aalis. Magkapatid si Edsel at si Ed Malin. Yes. Banataw. Yan. Kinaguran Banataw. Mga kamag-anak yata ni si Ed, Rod FT. Oh. Ay, Banataw. Sino bang Banataw? Si... Di ba si Tina? Tina. Ganun. Hindi ba? Tabernilia pala. Tabernilia yun. Nung kanyang... si Rod. No, kamag-anak niya yan. Kamag-anak yata ni Tina. Tama ba ako, Tina? Correct me if I'm wrong. Yes. Ayun, nakuha niyo na ba yung kanta ni Doc SP na Yun. inano niya? Tawag doon, pinost niya. Yung kinanta niya kahapon. Sana naman, yung papag-aralan din. Sabi naman niya kahit itula daw. But as much as possible, syempre Pusaya. sabi naman niya is pag-aralan din yung tono.
para magtutugma rin ba. Ganon. Hindi yung may sariling tono. Parang ano rin. Kasi siyempre composition niya yun. Ano? Para natutulog. Para ano lang. Para maging masaya. Yan. Pero siya rin naman ang magsasabi niyan. Ayun. Pinaano lang sa amin. Yan. Ako po, pinsan ko po. Pinsan ni Tina. Yes. Diba? Si Tina. Ayan. Balita ko, Tina, ikaw ay pupunta doon kay Rejoice, ha? Alam na this. Siyempre. Tsaka yung mga timbang ninyo, malapit na. Sa katapusan ng yung padala niyo uli kay Rejoice po, wag po sa akin. Kay Rejoice. Yung ating, anong title nun? The Biggest Loser. Biggest Loser. Ayan, malalaman naman yan December. Kayo ang mag-ano dyan, may taga-timbang. So, pag mula nung una kayo ng timbang ninyo, kailangan hanggang sa pinakamababa. Kung ano yung kung gaano kabigat ang nawala sa inyo. Ay, ano yung timbang nyo talaga nung nawala. Kaya, diet lang po. Hindi man diet. Kumbaga diet. Babawasan lang ang pagkain. Saka, yung kanin exercise. na malakas makapagpalaki ng katawan. Yung. Lalo yung mga tiyan-tiyan na yan. Naku, carbohydrates. Tapos pag yung ang kinakain pa yung mga starchy masyado, pwede siguro yung kung meron dyan yung basmati rice, yung rice na mga Indian. Masarap yun. Mahal naman kasi ang bigas ngayon doon eh. Oo. Dito din naman mahal din naman nung bigas natin. Nagtataguan ng bigas doon sa atin. Ang mahal din dito ng bigas. Maraming mga nag-hoarding sila. Lahat na lang mahal kahit saan. Tataas pa gasolina. Ano ba yan? Yung dati pong kunyari mamamalengke kami ng $50 dati for the whole week. Wala na yung ngayon, 100 na mahigit. O more than 50%, 60% tinaas, ano? Wow. Wala naman magawa. Tapos tataas pang gasolina. As magpapasko pa. Ay, nako, mahal. Expected na yan. Ano na, paano ng tao? Basta ipoprovide pa rin ni Lord yun, di ba? Ayun. Seek ye first the kingdom of God. Ayan. And all these things will be added unto you. Maganda yung din nila, kagabi. Kanina pinagdidipatehan namin nung kasama kong Jehovah. Sa ngayon din siya na unconditional. There is no condition. May condition talaga. Sa ngayon din siya. Kaya tama si Brother Toots. Meron tayong 7 minuto bago mag-7 at kalahati ng gabi. Okay, hello kay Sunny sa Lubayba, Tabernalia. And hello din kay Pastor Milo Gita. Hello, Pastor. Ayan, welcome po. Mamaya meron tayong games uli. Yeah. Yung, ano ba tawag doon sa nilalaro ng mga doon sa Itbulaga ba yun? Kailan ba natin ilalabas yung mga ibang mga games natin? Next week. Next week? Okay. Yan. Marami na tayong ilalabas na. Ano lang natin, inaayos-ayos lang natin. Okay. Pinapasadahan pa natin. No si balasi. Sino ba sila? Hindi ka ba makaka-copyright yan, San? Hindi. Bakit? Kasi mix. Mix. Okay. Mix. Okidoki. So, wala na mag-check in? Okay. Sige lang. Ayan. Tapos ipuputulin na natin mamaya. Ayan. Ay, naku. Kanina grabe yung mga trabaho ko. Utang na loob. Pag nakatapos ka ng 5, may dadagdag 2, 3, pauwi. Tapos may dadagdag na naman. Hindi ka pa nakakahinga. Kasi gusto ko i-zero yung Gusto ko i-zero yung hindi ko ma-i-zero yung aking mga maigi para hindi ka maboboard. Sabi ko parang dati gamo wala kang ginagawa. Sabi ko parang ako lang ata ang tao dito.
Ako lahat ang gumagawa. Ay, nako. Eh kasi kilala ka na, sa'yo na binibigyan. Ayun, alam mo kung ilan ang steps ko? Naka 9,374 ang steps ko. Lagi ako, yung lakad ng lakad. Yan, nakakala. Sino? Gusto ko magkaroon ng ano, yung sa watch. Ano ba yung smartwatch? Smartwatch? Oo. Eh, kailangan naka-iPhone ka ron. Hindi, kahit hindi iPhone, di ba? Hindi. Di ba ikaw meron din ano? Ay, ito. Oh, Kailangan Android. oh, Android. Si Android na watch. Oh, ayaw mo na ng mga ano. Hmm? Pastor Milo, magandang umaga po, Pastor Milo. Oh, binati ko na si Pastor. Di mo ako Ay, narinig. paano yung bati ko? Ganon. So, iba yung bati mo. Ay, iba yung bati mo sa iba. Ganon. Nangingialam ka na naman Ayan. Yan sinasabi. Hello, Tina. Ay, dyan na si Tina. Oh, ayan. Bati ko yun. Binati mo na. Oh, at dalawang beses siyang nakita ko. Ay, hindi. Binati ko. Paulit-ulit. Talaga. Paulit. Andito ko na naman. Bella Flores ka talaga. Sabi pa, Sani. Oh. Sinasabi ko si Bella Flores katawa ng tawa. Eh, ikaw kaya, si Bruno Punsalan. Sabi pa, ang sarap ng tulog ko pag wala si Gay. Solo-solo niya yung kama. Okay, hello. Mary Grace Gamayon Gabikting. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya kakantahan ko kayo. Hindi ko alam kung anong kakantahan ko. Yung ano. Ano ka dyan? Marami tayo mga ganda kanta. Dami. De La Cruz Miles, hello? Taga saan si De La Cruz Miles? Artista yan. Wow, si Miles. Oh. Miles De La Cruz. Ayan. De La Cruz Miles, taga saan po sila? Paano si Myla? Hindi, iba yun. Basta Miles din siya, pero hindi. Miles. Hindi De La Cruz. At syempre, nandiyan si Shara Shayna. Shara Shayna Shander Sheldon. SSS. Apat na S. Si SSS. Social Security. Super. Apat na tao ba yan? Yung mga anak niya. Pinagsama-sama. Pinagsama-sama niya. Kala ko isang pangalan lang. Kawawa naman ka kapag... Ay, hindi. Merong mas mahabang pangalan. Oh? Oo, sa taga ano siya eh. I think Africa. Galit siguro mga magulang. Grabe ang haba. Siya, bata. The longest name. Tingnan natin. Ihahanapin ko lang. What? The longest name. Pinamahabang pangalan. Oo, longest name. Anak ko. Paano naman yung pinaka-shortest name? Hindi isang letter lang. Longest name in the world. Ay, grabe! Hubert Glenn Wolfshev Sr. Ano ba yan? Hubert Glenn Wolfesh Shigersteinhausen Begerdorf Oh, Sr. name ng apat na Ayan. anak niya. Sino ang panganay dyan? Sino ang bunso? Magkakasunod ba yan? Ayan. Si Shira. What is the longest name in the world? Si Shira ba ang panganay? Grabe. Ayoko nga ang ganong pangalan, no? Ay. Anadjo Sawyer, hello. Anadjo. Diba? Ano daw sabi ni Glyza? Liza Villarosa. Musta all pautang work? Ano? Ha? Ano sabi niya? Pautang? Ano pa utang? Ano sabi niya? Musta all? Papuntang work na po. Kala ko pautang. Kasi tanghali siya, pero next week yata babalik na sa dati. Sa gabi siya. Ang aga-aga nangungutang. Nangungutang. Siyempre, silip lang muna daw. Silip lang po. Dirimi sa Bacolod. Ay. Si Nar Baldovino. Pasok. Ayan. Ayan, yari na. Nasa Bacolod na naman. Sino? Ando na naman siya. Sino nga? Si Nar nga. Ulit. Yan mo lang yan. Ganun talaga yun. Anong magawa eh? Taga Hong Kong pala si De La Cruz Miles. Aba? Siyempre, shoutout tayo dyan sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Ni hao. Ni hao. Ay, Nag-ihaw na ba kayo? Ni hao. Huwag mo sasabihin ni hao, ma. Ni hao lang. Ni hao lang. Marami tayong kababayan dyan. Ayan.
Wushu Raymond. Liga Okay. po sama. Osyama. Dela Cruz Miles. Welcome sa iRadio. Miles. Sabi mo naman doon sa ating mga kababayan dyan, oh, pag walang ginagawa, oh. Ano? Silip-silip lang dito at babatiin natin kayo. At i-interviewin pa namin kayo. Oo, pwede namin kayong tawagan. At mamimigay pa tayo ng free t-shirt. Ayan, With Maria electric Melalona fan. Moreno. Hello, Maria Melalona. Oh. Ang ganda naman ang pangalan niya. Melalona Moreno. Triple M. Taga saan si Maria Melona Moreno? Nabubulol ako. Marina Moreno. Oh, station idol na. Hello, good morning. Good morning sa inyo dyan. Kung saan man. Kung isang araw lang magkakasama kayo. Ano yun? Wala yun. Ito po, ang iRadio, Unlimited, para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto, makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Si Maria Melalona Moreno ay from Navotas. Oh. Ayan. And hello kay Pastora Mary Jane Saboy Omli. Hello po, Pastora. Kumusta po kayo? Magandang morning. Good morning! Taga Navotas si Maria Melalona Moreno. Hello kay dyan sa lahat ng mga taga Navotas. Kumusta po kayo? Ayan. Okay, Duki. Siya, magbabasa muna tayo. Sige. Alam niyo, super pagod po kami, pero para kay Lord tong ginagawa namin, di ba? Mm-mm. Siyempre. O da, magbabasa tayo ng iba't ibang verses para lang maging familiarize tayo. It's all about truth. Katotohanan. But the truth. Ang katotohanan. Di ba? Sabi dito sa Psalm 86:11, "Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth. Grant me purity of heart so that I may honor you." Ayan. Hindi ba? Siyempre, teach me your ways, O Lord. Kasi ang Panginoon, si Jesus ay a perfect man. Gayan, anak ng Diyos. Yeah, that I may live according to your truth. O, di ba? Para mamuhay tayo sa katotohanan dahil ang Panginoon ay katotohanan. Siya'y isang katotohanan na siya'y isang Diyos. Ayan. Grant me purity of heart so that I may honor you. Di ba? Clean heart. Kasi hindi natin pwedeng i-honor ang Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, I love you, Lord. Pero yung puso natin ay may galit, may punong-puno ng mga bitterness. Ayan. Kaya, kailangan meron tayong clean heart. Sabi yan sa Psalm 86:11. John 16:13, "When He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth." O, diba? Yung the Spirit of truth, which is the Holy Spirit, siya mag-guide sa atin. Mag-guide sa atin sa mga totoo, kung ay mga katotohanan sa buhay, na ang gumawa ng masama ay hindi dapat. Yan. Psalm 119:160, "The very essence of your words is truth. All your regulations will stand forever." Ayan, ang sinasabi diyan, yung mga salita ng Panginoon ay puro tama. Ayan. Kaya, yun ang mga totoo. Walang pagbabago yun. Puro katotohanan. John 8:31-32, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." O, diba? Pag alam natin ang totoo, siyempre maraming akala natin minsan alam na natin lahat-lahat, pero hindi pa pala. Once we know everything na mga teaching ng Panginoon, ayan, it will set us free.
will set us free. The truth will set you free. Psalm 51:6, your desired truth is in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Your desired truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Proverbs 12:19, truthful words stand the test of time, but lies are soon exposed. Siyempre naman, yung katotohanan, ayan, yan ang mga totoo talaga. But yung mga kasinungalingan, ayan, malalaman din yan, lalabas din yan, di ba? Pero ang mga truthful words stand the test of time. Even though maraming mga kung ano-anong pagdadaanan, yung mga trials sa buhay, still yung mga truthful words ay siyang totoo talaga, stands the test of time. Ibig sabihin ko ano nung pinagdadaanan, still ang salita ng Panginoon ay ano nga ba yun? Stand the test of time. Ayan. Pero pag kasinungalingan, may expose din yan, malalaman din. Hello, Mami Karing Pascua with the Golden Girls. Hello po, Mami. Good evening. Good evening. 1 John 3:18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Oh, di ba? Pag-ibig, ang pagmamahal ay hindi lang sa salita. Puro salita, kulang naman sa gawa. Kaya ipakita natin ang ating pagmamahal. Hindi lang sa ating nasasakupan, sa ating mahal sa buhay. Maging ang mga taong kailangang karapat-dapat na mahalin. Sabi nga yung mga unlovable yun mga dapat minamahal. O, diba? Kaya yung mga unlovable dyan, magpakabait din kayo para love-love din kayo. 1 Peter 1:22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Ayan. Now that you have purified yourself, na-purify na tayo. Basta obey lang natin kung ano yung mga pinag-uutos ng Panginoon. Okay, gusto kong basahin to si Cherry Chu. Good morning sa inyo po dyan. Tagal saan po si Cherry Chu? Okay, welcome po sa iRadio, LA. Cherry Chu. Okay, can you, who's that? Are you gonna call somebody? Cherry Chu. Okay, taga saan po si Cherry Chu? Welcome po sa iRadio. Ayan, good morning, good morning. Good morning, everyone. Hello, Mami. Kumusta na kayo dyan, Mami? How are you doing there? Okay. Hello ulit sa mga taga Hong Kong. Shoutout tayo sa mga kababayan natin dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. May kaibigan ako dyan. Matagal na siya nagugod. More than 20 years. Sa Hong Kong? 25 years. Nung inalagaan niya yung mga anak ng tinitirhan niya, mga baby pa. Ngayon, mga graduate na yata. Hindi ba nakakatuwa yung ganun, no? At least ang Hong Kong ay malapit lang sa Pinas. Parang 1 hour lang ba yun? Parang pag pumunta ka ng Las Vegas dito naka-aeroplano, mga 1 hour. 1 hour or parang sa San Francisco, 1 hour and a half. Ganun lang kalapit. Kaya ang Hong Kong ay malapit, kaya anytime pwedeng umuwi ang mga kababayan natin. But, syempre, nagtatrabaho sila. Kailan din ng mga bakasyon. Kaya hello kayo sa inyo lahat dyan. Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat sa kayo, ang mga bagong bayani. Oh, hello, Renee Cabobos. Ayan, taga saan po si Renee Cabobos? Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Okay. Ngayon ko lang narinig si Renee Cabobos. Hello. Okay. Good morning po. First contestant for today. Okay, hello muna kay Marites Gabuat Castillo. Marites Gabuat at si Mel Cruz. Sino yung tinawagan mo? Anadjo Sawyer.
Oh, si Anadjo. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta kayo dyan? Magandang umaga po. Oh, taga saan po sila? Wala po si Juan, nagtapas. Ah, hindi siya yan. Hindi ba? Hindi siya. Ay, sino po sila? Ay, nasa... Si Ate Nita po. Ate Nita. Oh, Opo. nasaan po si Anadjo? Ano po, lumabas po nag-CR. Ay, nag-CR? Ay, ganon? TMI. Oo, nako. Sige, antayin natin. Hintayin natin. Hello kay Mel Cruz na Sipahal. Good morning po. Ano po ba yung mga nasa tindahan po ba kayo? Marinig ang hinanang sa... Ha? Mamaya na lang. Punasan mo nga dito yung iba po. Hanap ka na lang ng iba. Para iba po, punasan dito. Mamaya po. Sige po. Sige po, tatawag na lang po. Thank you po. Ay, wala. Okay. Nasa CR. Talagang TMI. Emergency. Taga San Mateo, Rizal. Science. Hello, mga Rene Cabobos. Batiin natin din ang lahat ng mga taga San Mateo. Kumusta po? Okay, nandiyan din si Lynn Sales. Hello. Nagtatrabaho siguro siya doon. Okay. Kasi hindi naman nanonood si Joan eh. Anadjo. Ay, nanonood ba si Anadjo? Parang nakita ko ba dito kanina? Well, ay, andito siya. Nasa work po kasi Anadjo Sawyer. Nagluluto po kasi siya sa karinderya. Hello? Ay, ganun po ba, Tina? Wala, yung iba wala eh. It's okay. Sino bang hinahanap mo dyan? Hindi, umiikot yung aking ruleta. Ganun ba? Oh. Ayan, dami dyan, oh. Hello, Lynn Salas. Kararating lang. Nagpa-check up sa Opta. Ayan. Sino? Si Lynn Salas. Laging nagpapadoktor si Lynn. Maraming... Sana okay ka na. Pero okay rin yan. Nagpapadoktor ka. Mas maigi yan. Very good, very good, very good. Kailangan natin na magpa-doktor. Schedule yun. Oh, nagluluto siya dun sa kainan. Okay, no problem. Hindi natin alam kasi naka-check-in siya. Ayan, naka-check-in siya. Kaya natin siya tinawagan para maglalaro sana sa contest natin. Pero hindi siya available. Okay, hanap-hanap pa. Maglagay ka na nga ng kakantahin dyan. Ay, hindi nag-ano ka pala. Ayaw eh. Oo. Mga bago yan eh. Mag-hello ka muna para ano siya. Mag-hi ka dyan. Ay, nag-hi ka na. Okay. Okay. Dami po kasi sakit, hirap pala tumatanda. Naku, huwag yung sabihin niya, ako'y 65 na. Pag masakit na ang aking katawan nagpapahinga na ako. Hihiga ko yan. Ayan. Basta, bata pa kayo, no? Bata-bata niyo pa eh. Okay. Mami Pastora Flosser Cordero. Ay, alam mo, ang dami nilang hindi pa nag-add sa iRadio. Si Shaira Sheena, hindi pa rin naka-add. Hindi, baka dun sila sa isang iRadio. Miski na, dapat ganon, dapat isang page yun. Ayan. Ayan. Mag-ano na kayo, mag-subscribe na po kayo. Si Maria Melana Moreno. Bago pa lang to eh. Kaya nga, dapat nag-add sila. Na-add nila yung friend nila. I-add nyo agad para De La Cruz Miles, hindi rin. Mary Jane, Saboy, Omri. Si Pastora yan. Oo. Ayan. Mary Jane. Ay, pareho. Magsi-66 na pala si Lynn. Bata pa yan. Ano ba yan? Dapat Ako 65 na rin. Mami Flosser. Ay, naku, okay lang po. Huwag kayo magsasorry. Yan. Wala naman ditong late. Wala din maaga. Pare-pareho lang. Basta pag nag-tune in, edi okay, masaya. Di ba?
Wala na, wala. Ala. Ay, nako, nag-brown out daw sa saan ba to, Cagayan? Edsel, kinaguran ba na to? Nag-brown out. Okay, hello naman kay Pauline Figueroa. Pero nagtatrabaho kasi si ano hindi natin pwede istorbo Hindi. si ano, kasi nandiyan na daw. Nagtatrabaho siya, nakakaya naman doon sa pinagtatrabawan niya. So, Baka tayo mapagalitan. Okay lang, next time pag hindi siya nag-work. okay, kakanta ka na. Pauline Figueroa, taga saan si Pauline? Yes. Taga saan si Pauline? Kumusta, Pauline? Welcome sa iRadio. iRadio. Okay, doon sa mga nanananghalian dyan, happy eating. Dandan lang subo. Huwag masyadong kakain ng kanin. Kumain lang ng maraming ulam. Tapos, iinom ng maraming tubig. Sipag pala si Tita Puring Pauline Figueroa. Hello po. Good morning. Okay. Taga-sipag. Si Rejoice na daw. Mimi, charing. Sige. Wala, ito, titignan ko. Ha? Sige, subukan. Pag hindi pa sumagot ito, sorry na lang. Okay. Parang uhaw ako. Yung niluto kong akala niya daw prito lang na karne. Sabi ko adobo yan. Adobo ba ito? Nagkulang ako ng Nagkulang ako ng toyo. Meron toyo sa ulo. Kaya para siyang prito lang. Wala, hindi sumasagot to isa. Sorry. Eto, isa pa. Subukan ko ito. Ha? Sino yan? Pag hindi sumagot ito, wala na akong magagawa. Ay! Bakit tinawag mo yan? Ay! Wow! Nag-ano kami dito, Si Ate Pauline Puring. Siya po yung pinag-pray natin. Sige. Anong ginagawa? Bakit yan ang tinawagan mo yung babaeng yan? Hindi ako tumawag yung Siya mismo. tumawag. Oo. Wala akong pang-abono. Ay! Nandito na yung estudyante ko. You show sino your yan? star. You show Sino your yan? star. Hi! You show your Hi! star. Wow, you have stars. Very good. Wow. Yeah. very good. Wow, very nice. Because Nina, I have a star too. Where is Boninay? Umalis na. Huwing na po sila. How many stars Yeah. you have, Matthew? How many stars do you have? 2. Two. Lakas mo. Ay, may nakita ako doon. Christmas tree. May Christmas tree na siya. Yeah. Ganun. We have a small Christmas tree. Oh, that's nice. Yeah. Pampaano lang, pampasikip. Ay, ganun. Okay. Tinitira. Sige, umpisa na natin. Sayang oras eh. Okay. Ano ba yun? Si Maria Melalona Moreno. Yeah, subscribe ka sa iRadio LA. Maria. Magano kasi mag-add kayo. Ka-GC niya kasi yung mga nagka-reels niya dito. Watching from mag-add Navotas. friend kayo kasi pag Manila. tinatawagan hindi natatawagan. Para pag natawagan kayo, may premyo kayo. Yay! No? Yo. Dapat magpapalo kayo. Follow. Mga ka-reels niya daw. Paluin niyo yung katabi niyo. Palagay ko ang ka-reels niya si Tina. Nagre-reels yan eh. Okay. Okay, ito na. Patulan na natin itong babaeng ito. Ano yan? Tingnan natin ang galing nito. Sige nga. Okay, ito yung ating game ngayon. Ano? Anes. Magbigay ka ng prutas na nagtatapos sa letter E, Tagalog or English. Wow. Kinabahan naman ako. Bigla akong kinabahan. Kayang-kaya niya yan. English or Tagalog? English or Tagalog, Yes. prutas Okay. na nagtatapos sa letter E. Marami yan. Ready ka na ba? In 1 minute or 1 second? In 1 Ready. minute
Get ready, get set, and go. Apple. Okay, 1. Pineapple. Dalawa. Lychee. 3. Lime. 4. Orange. 5. Olive. Is that apple? Hindi. No. Is that an apple? Ano pa ba? 5 pa lang. Ilan na yung oras ko? Meron kang 20 seconds na lang. Ano pa ba? 15 seconds. Date. Is that an apple? Date? 10 seconds. Yeah. Hoy, date. Prutas yon. Date. Oh, date, yeah. Okay. Kaya lang may S eh. Dates yun eh. Dates. Oh. Ano pa yun? Pomegranate. 3, Pomegranate. 2, 1. Tangerine. 5 lang. Pomegranate. 500 pieces. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami eh. Grapes. Hoy, may pomegranate ako, tsaka tangerine. Time Ay, na hindi eh. na pasok yung tangerine. Oh. Yung Ay, di ba lang, pumasok? Yung dates. Pasok yung dates. Dates. 1, Yung 2, pomegranate, 3, hindi 4, pumasok? 5, 6, 7 lang. Dami 7. eh. Pumasok nga, pero Yay! tangerine hindi. Oo. Yay! Ang dami kaya, oh. No, ang dami ko nakikita. 15 pa nga yung nakalagay dito. Mhm. Ano, Dito na may 15. Jujulub nectarine. Oh. Nectarine. Cantaloupe. Pepeye. Oo, ano cantaloupe? Clementine. Oh. Papeye. Custard apple. Papeye. Lime. Oh, ang dami. Oy, nasabi ko yung lime. Oh, kasama dito. Yeah. Okay, so Meron congratulations. siyang 500 pieces. Oh, hindi ako nagsabi na siya. Hindi ba naman? Ano na? Ayan, sige. Ha? Namumutla ako. Kinabahan ako, namumutla ako. Ilan na ba na niya? 5. 5 ba? Oo. Oh, Si Mamshi, lipat mo yung nilista niya. Si Mamshi, 7. Ilan ba? Hindi nakikinig. 7. O, di gawin mo 7. Away pa ba yun? Yay! Thank you, Lord. I just wanna thank you. Sabihin, away pa yun. Alam mo baka sabihin, paborito kita eh. Alam mo naman. Ang ganda pa naman ng title ngayon ng Word of God. Meron na. Nagpadala na? Meron na. Meron na. The not so favorite. Manahimik ka. Buti sana ko sinusweldohan, ano? Okay. Ayun, say bye-bye na. Okay? Okay, bye-bye. Bye! Bye, Machu. Ito God po bless ang po. iRadio. Sabi mo Ayun, nga. say ito po ang Ito po ang iRadio Abo? Unlimited para sa ng Pilipino. Wala pa rin sambayanan ah. Hindi pa rin makuha yung sambayanan. Wala pa rin. Nawawala pa rin yung letter. Say it, Sambayanan. sambayanan. Sambayanan? Sampayanan. Pilipino. Wala. Magagawa Hirap sila. na hirap eh. Wala. Ay. Pilitin. Ganun Matagal talaga. pa yan. Matagal pa ang transition yan. Ganun talaga. Nag-yellow yung tigyawat ko. Hi. Bye. Thank you so much. I love you, Bye. Mama Bye-bye. Chup Chup. Mama chup chup. 700 pieces. Okay. Yan lang naman. Maraming nagsasabi nga dito na tawagan sila. Pero yung iba kasi po, Oo. hindi pa Hindi kasi... mag-subscribe po tayo sa Ah. sa iRadio. Pag, Ayan. pag tinatawagan namin, hindi... para makukuha kayo. Hindi kayo nakasubscribe. Okay, sasample lang kayo. Baka sabihin ninyo Sige, isa pa. sasample lang ko kayo ng isa na tinawagan ko na hindi sumasagot. Sino yan? Ayan, ipapakita ko sa kanila para makita nila na kung bakit. Ayan. Ayan, ha? O, ayan, nakikita nyo, tatawagan ko siya. Sumagot. Sumagot. Ay, sumagot na. Nagre-ring pero hindi siya sumagot. Ayun, sumagot. O, ayan, ngayon lang sumagot. Thank you po. Teka, ililipat kita Hello dito. po. Ayan, hello. Good morning po sa lahat. Anong pangalan mo? Evangeline po. Evangeline. Ay, ikaw Yun po talaga yung pangalan ko po. Ikaw yung si Ako po Shaina. yung si Shaira. Oo, Apo. 4 ang anak mo. Opo, sister. Aba.
Ang bata mo Ilang pa. taon ka na? Ilang taon ka na? 31 po. 31? 30. Parang batang-bata. Talaga? Manang-mana ka Mangkari- sa akin. Opo. Basta Ilocana, ganun daw po. Ay, Ilocano ka ba? At taga saan ka? Cagayan Valley din po. Pinsan ko si Ate Tina po. Oh, wow! Ang dami balang kabagyan dito si Ate Tina. Anyamat, kabagyan. Ay, thank you naman. Thank you. Oo. Thank you. Okay, ito. Ready ka na ba? Nakita mo yung sample kanina? Sir Ramon! Oy. Huwag yung mahirap. Charot. Hindi Hindi. pa nag-umpisa. Wag naman. Kinakabahan na ako. Para kasi Tina, ganyan si Tina. Gusto madadali. Ba't ka kakabahan? Ano lang naman ito yung katuwaan lang. Oo. Oo. Ay, sige. O, sige. Let's try, sir. Ready ka na? Okay. Prutas, Apo. gulay. Gulay naman ito. Tagalog or English? Tagalog or English, ha? Na? Na nagtatapos sa letter O. Ala. Alo? Wala. Ready ka na? Oh. Ready ka na? Ano ba yung letter O? Sige, pag nagsabing go, magbibigay ka na. Okay? Ready? Are you ready? Hindi, ano? Nag-iisip pa. Pag muna. Pag nag-go. Sige, gawin na lang nating letter A. I-replay na lang natin. Ano? Gulay at saka prutas na nagtatapos sa letter A. Letter A. Gulay po or prutas? Gulay tsaka prutas. Pinagsama ko na. English, Tagalog. English or Tagalog. Nagtatapos sa letter A. Ready ka na? Get set, Apo, go! apo. Okra, ampalaya, patola, banana, Okay. mangga, Okay. 5. 5. Chay, magbigay ka na. Nagtanong sa anak. 30 seconds. 5. 25 seconds. Bilisan mo! Dahil na-block ba yung ano ko? 20 seconds na lang. 15 Na-block. seconds. Pwede English. 10 seconds. Wala na akong maisip. 3, 2, 1, 0. Ayan. Ayun. Naka 500 din ako. Naka 500 siya. 500 din Pwede ako. rin Ay, kalabasa, Oh. guava, Ay, opo. Aba, ang dami. papaya. Oh. Dami. Ayan. Papaya. Ay, oo nga. Ganun talaga. Okay lang po. Ayos na. Oo. Nako. Practice. Thank you po. Lagi manonood ha. Oo. Opo, opo. Para magiging... Nung ano po kasi, nung last, ano po kasi, pumunta po kasi ako ng nag-inquire ng paayos sa ngipin, kaya saglit lang po ako nakasilip. Ouch, okay. Okay lang yun. At syempre, Opo. ang lagi natin panonoodin yung mga pastor natin dito, ha? Mhm. Opo, Yung opo. premyo, ano lang yun, bonus lang yun, ha? Bonus lang po. Opo, opo. Sir. Okay. Salamat. Thank you po. Thank you. Thank Si you. Han. Sino yan? Ito po si Shander po. Ah, siya Ano nasa po huli. yung Nasa lahat? bunso. Ilang taon na? Ilang taon na Pangatlo siya? po. Pangatlo. O, bila, sunod-sunod ang mga edad nila. Ilan taon yung panganay mo? 10 years old po, ma'am. Sunod-sunod na. Ito po siya. Say hi, ate. Ayun. Nag-aaral siya. Oo. Opo, opo. Mahilig po siyang mag-drawing. Kaya lagi po siyang nakahawak ng Ay, very good. Mana sa akin, ha? Si Nagdo-drawing. Shaira, si Mahilig Shaina. mag-drawing. Sino naman si Shaina? Si Shaira. Si Shena po, nandun po kay lolo niya po. Kaya Ilan ang wala siya babae, dito. ilan ang lalaki? Tatlong babae. Tig-dalawa po. Dalawang babaeng panganay tapos dalawang sunod na lalaki. So, ang panganay, babae. Mm-mm. Opo. Yung pangalawa po babae, tapos yung pangatlo lalaki, tapos yung pang-apat. Yun po yung baby ko po ngayon. May Si baby Sheldon. ka. Oo. Oh, okay. Opo. 4 months po siya. Aba, bata po. Baby pa, kapapanganak mo lang pala. Opo, nung May lang po. Okay. Grabe. Ano ba trabaho ni Mister?
Driver po. Sweet lover po kasi, sir. Sa lover, kaya naman pala. Wow naman yan. Nako naman. Sweet lover. Nako, kumbira. Sige. Pero sabi nga po nila, every baby is a blessings. Kaya, po, kaya. Oo naman. Siyempre, pero pag sobrang dami, hindi na blessing yun. Ha? Ay, blessing. Hindi na ba blessing? Ang hirap na mag-alaga, ano? Lalo Blessing ngayon, pa rin. ang hirap mag-alaga at magpalaki ng mga anak ngayon. Nako. Ay, Kaya, opo. Lalo mag- pag magkakasunod. tsaka yung, siyempre, pagbabudget ng ano, ng, Opo. Pero yung Lalo mga pa gift dito ni sa... Lord yan. Yan, pagdating ng araw, Opo. magsisilakihan yan. Malay mo, maging presidente pa yung isa dyan. May Opo. doktor, may Sana abogado. po pag ano. Anyanagan mo? Evangeline, sir. Evangeline. Oh, sige. Evangeline. Sige, Evangeline, talaga thank you, yun. ha. God bless sa'yo. Thank you po. Thank you, ma'am, sir. Thank you. God bless po Bye-bye. sa lahat. Bye-bye po. Thank you. Sweet lover. Basta lover, sweet lover. Hindi, basta driver, sweet lover. Ayun na, basta driver, sweet lover. Buti na lang Yes. ako, hindi ako naging driver. Ay, ganon. Naku, di grabe na pag driver ka pa. Driver ako ng sariling sakyan. Hindi naman ako nagtataxi. Jeep. Ayan na. Hello kay... nandyan na ang ating speaker. Si Pastor Franz Cristobal Bo. Ayan. Mantabi lang kayo. Huwag kayong aalis. At andito po ang ating salita ng buhay. Very important part of iRadio. Hello, Jeremiah Valdez. How are you? How are you, Jeremiah? Aba, Pastor! Kumusta po? Aba. Hello, Pastor, nadidinig Ayan. ko kami. Yeah. Yes po, yes po. Ayan, Ayun, loud and galing, clear. Ayun. Gwapong-gwapo Kamusta po Pastor. kayo? Kamusta po? Eto, malapit na Pasko. Excited na naman kami. Oo nga. Kaya nga po, dito po sa Pilipinas, Pasko na. Ay, Oo nga. I know. Kaya, Nakakatuwa dyan talaga. kay Rejoice nga may Christmas tree na. Oo Kaya naman. nga po. Ang bilis. Sa ibang mga bahay po, dito rin po sa high school, meron din pong Christmas Diba? tree Ay, na. nasa school Christmas kayo lights ngayon, na. Pastor? Aha. Ang Opo, nga pala, dito nag-aaral po pa malakas ang dito po malakas ang internet, kaya dito na ako Oh. pumipesto. Oh. Pwede pala dyan, Kasama niyo dyan si Opo. Pastor Norman din. Dito po sila nakatira actually. Ay, gano'n. Oh, that's great. Opo, sa campus. that's Ako nice. naman po ay nagta-travel every day. Gano'n Papunta kalayo dito. yan, Pastor, sa inyo? Siguro po, pag nakamotor, kaya po ng 30 minutes. Oh. Wow. Pero pagka pa-commute, alam niyo naman po dito, traffic lagi, baka less than 2 hours. Saan ba yung lugar ninyo? Hindi ko alam. Saan yun? Ito po ay sa Taytay, Tikling, Taytay. Okay. Yung amin po, yung tinitiran po namin ngayon ay Morong Rizal. Paglagpas lang ng Teresa. Malayo na ang Teresa. Doon ba sa lugar Opo. niyo, Pastor, merong yung mga hangout, yung may mga nagba-barbecue, gano'n, yung... Opo, meron parang po. inuman, gano'n ba? Meron po dun sa amin, malapit sa amin, meron mga ganun. Oh, kasi nung last Hindi time, ba nakapunta tayo sa Taytay ba yun? ano, Layo ano nun bang eh. lugar yun? Ewan ko, Hindi ko alam. Dinala kasi ako ng pamangkin Malayo. ko. Hindi ko alam kung ano yun. Parang liblib na siya, madilim. Katabi ng... Tapos, ano, pagdating namin sa kaduluduluhan, yung bang natatanaw mo na yung Metro Manila. Opo. Tapos may nagba-barbecue doon, may nag-iihaw-ihaw. Iba-iba. Tapos may Opo. mga Overlooking, no? Oh, ganun, Opo. ganun. Pero, Marami pong ganun dito. pero Oo. hindi sa Antipolo yun. Malayo pa sa Antipolo. Oo, kasi talagang wow, amazing, sabi ko, kaduluduluhan ng Nasa Opo. bundok na talaga. ng bundok, sabi ko. At meron tapos may mga bahay-bahay doon sa Mga subdivision na nasa... Oo, ang gaganda ng mga bahay din, sabi ko. Opo. Oo, sabi ko ba, ano na din yung mga lugar na malalayo, nagkakaroon na rin ng mga tao. Nung araw, mga puro puno lang yan, mga yan eh. Opo. Talagang marami ng mga ganyan dito, lalo na po sa mga part na basta nagawa po yung kalsada, ayan, na semento. Oo. Ayan, nagagawa na sila ng business, Oo. kahit na liblib na liblib. Oo nga, Pupuntahan. no? Biro mo yun, dinadayo na kahit na nasa pinakamalayo ng lugar. Yung mga taga Quezon City, nagpupunta na ng mga, yan, katulad ng ganyang lugar.
Kasi nga, sa Quezon City, crowded, mahal pa. Yes, tama. Yung pumupunta Talaga. sila ng mga ganong lugar ngayon, yung Antipolo. Mm. Kaya Antipolo ngayon ang ang puntahan ng mga tao eh. Opo. Basta Saka magandang gusto ng Rizal. tao na tahimik eh. Gusto po ng Tahimik. tao ngayon ng tahimik. Oo, Pero maganda nga. puno na, madami nang nakatira. Madami na din po. Oo. Bueno. Okay, papatiin muna natin si Oo Pastor. nga pala, Pastor, bumati ka muna. Pasensya na-carry daw. Merry Christmas po. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Oo, Ayan. malapit na. Salamat po. Salamat po muli sa pag-imbita sa akin dito sa iRadio. At salamat po sa pagkakataon. And kamusta po kayong lahat dyan, ang mga nakikinig, kay Brother Ramon and Sister Karim. Hindi po namin na yung birthday nyo, pero belated happy birthday pa rin. Thank you. Walang katapusang birthday, ano? Walang katapusan yan. Parang si Bossing, no? Isang buwan nagbe-birthday. Happy birthday. Pastor, ang title ng iyong topic ay Ang title po natin so- ngayon is The Not So Favorite Son. Ayun, the not so The Not favorite So son. Favorite Son. Hindi siya masyadong paboritong anak. Oo, Sa hindi po Tagalog. masyadong paborito. Mamaya po pag-usapan natin Ayun, yan. Napakaganda po nitong topic nito. Oo, alamin natin ngayon niya kung bakit siya hindi masyadong paborito. Ayun. Pero paborito Sige siya, po. pero hindi ganon. Hindi nga gaano. Kumbaga, medyo-medyo lang. Medyo-medyo lang. Medyo-medyo. Malaman po natin mamaya kung ano sitwasyon ng kalalagayan niya. Sige, intriguing yan eh. Sige, pakinggan natin. Okay. So ayan, salamat po muli. Kami po ay sobrang excited din. Excited po ako to be part of this ministry once more. And I thank the Lord. Salamat po sa Panginoon. Dahil mahabang panahon na ang iRadio napakarami ng mga hindi kilala. Marami na po akong mga hindi kilala na nanonood at talagang mga active po talaga. Kanina tinitignan ko, ang dami talagang active na nanonood. And salamat sa Panginoon for this opportunity to share the message of the Lord. And this day po, ang ating pong topic or ang ating pong message ay kinuha ko po sa scripture natin in Luke chapter 15 verses 25 to 32. O Lucas chapter 15 verses 25 to 32. Nais ko po muna pong basahin sa inyo kung ano po yung sinasabi dito. Sabi po dito, basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Naganap ako ng Tagalog translation. Sabi po dito, nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi siya at malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinakamatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nagbalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak niyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. So mandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Ikaw ang nakakaalam ng laman ng aming puso't isipan. Wala kaming maitatago sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, kung meron man pong pwedeng makahadlang, maging balakid, Panginoon, upang malayang makapagpangusap, malayang makapagsalita ang iyong mga salita sa aming puso't isipan. Lord, we pray in the mighty name of Jesus. Patuloy mo po kaming linisin, patuloy mo po kaming gawing karapat-dapat. At ang lahat ng mga salita mo, Panginoon, ay maging daan upang lalo pa kaming lalalim at magkaroon
mas malawak na pangunawa, Panginoon, kung sino ka sa aming buhay. Salamat po, purihin ka sa araw na ito, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So the not so favorite son, no? Yung hindi masyadong paboritong anak. At siguro nagkaroon tayo ng konting idea kung patungkol saan ito. In fact, yung binasa po natin kanina, mamaya po tatalakayin natin ng mas malalim pa. Pero gusto ko po sanang itanong sa inyo, naranasan nyo na po ba maging hindi favorite? Naranasan nyo na po ba na hindi kayo yung pinapaboran? Yan, si Kuya Ramon. Madalas. Madalas. Unfair nga sa akin. Discriminated. Sigurado makaka-relate po kayo dito. At ako po, sa totoo lang, ay supposedly, ako po dapat ang bunso sa pamilya namin dahil sa Bo family po, yung ibig sabihin ko ay doon sa first na asawa ng aking mama, ako po ang bunso. Ang kaso, nung pinanganak po ako, actually sabi po ng lola ko, ang kwento ng lola ko, 2 linggo pa lang po akong pinapanganak ay naghiwalay na si mama at si papa. So dahil si papa ko po ay medyo abusive at medyo hindi maganda yung ugali, babaero, at may mga bisyo. So si mama, nagdesisyon siya na makipaghiwalay at ako po ay iniwan ng aking mama doon po sa aking lolo at lola. So hindi po ako nakaranas na maging bunso talaga. And basically kung titignan natin sa kulturang Pilipino, ang laging favorite is yung bunso. At nung ako po ay kinuha ng aking nanay sa pudar ng aking lola, 9 years old na po ako. So nung nandun na po ako sa family namin, kami po ay nagsama-sama na. Pinanganak na po noon, nandoon na, buhay na po si Pastor Levy at si Pastor Norman. So ang bunso po noon ay si Pastor Levy. Kaya naman talagang never ko pong naranasan na kung paano pakiramdam ng maging bunso, or somehow meron akong pakiramdam na parang yung dapat na atensyon na maramdaman ko, maranasan ko ay hindi ko na po natanggap that time. And probably kayo din po, may naranasan kayong ganyan. So hindi na po ako bunso, instead ako po ay kuya na. Ibig sabihin, parang meron ka na kagad responsibility, no? Kapag sinabing kuya kasi sa Pilipinas, meron ka ng pananagutan agad. Ikaw ang taga-alaga ng kapatid, taga-hugas, taga-ganito, taga-ganyan. So ang bunso ay mostly taga-laro lang, walang ginagawa masyado. And minsan nakakaano pa minsan parang kapag may gusto yung bunso, sinusunod agad. Pero tayong mga nakakatanda, parang minsan hindi agad makuha, no? So parang ganyan po yung sitwasyon nung nangyari. Pero gusto ko pong bigyan ng attention dito. Yung ating pong pinag-uusapan, yung ating pong scripture ay hinugot ko po doon sa may story ng prodigal son. Alam ko po, familiar kayo dito, no? Most of the time, kapag po pinag-uusapan itong part ng scripture na ito, ang lagi pong nabibigyan ng atensyon, ang lagi pong tinitignan is yung prodigal son o yung bunsong anak. Dito po sa story na ito, meron pong 2 magkapatid, o meron pong isang mayaman na merong 2 anak, at yung kanya pong isang anak o yung bunsong anak, nagmamadaling kuhanin yung kanyang mana. Ayun po yung story, at alam ko lahat tayo pamilyar dito, no? Sa Pilipinas po, I believe meron pong adaptation ito ng movie long time ago, hindi ko na po maalala, pero nung bata po ako, nakita ko na may movie patungkol dito sa Prodigal Son. At the same time, yung kanta po ni Freddie Aguilar ay inspired po dito sa kantang ito, yung nangisilang ka sa mundong ito, yung anak. So napariwara yung anak na ito. Pero sa umaga pong ito, hindi naman po natin ni-neglect, pero ang focus po ng pag-aaral natin at ang gusto ko pong pag-usapan natin is hindi yung bunso. Gusto ko pong pag-usapan natin dito is yung panganay. Dahil somehow, siguro nakaka-relate tayo dun sa bunso, pero I know and I'm sure hindi po isasama ito sa scripture. Hindi ito ilalagay ng writer na ito o ni Jesus Christ, hindi niya isasama sa parable na ito kung hindi ito importante o mahalaga o may lesson din tayong matututunan dito. In fact, pwede naman po na
yung prodigal son, isa na lang na anak, no? Hindi na mga kailangan dalawa. Pero kung titignan natin in the story, meron talagang dalawang anak. And somehow, in our being a children of God, meron po mga situation na nakaka-relate po tayo dun sa prodigal son, and I'm sure makaka-relate din po tayo dito sa the not so favorite son. Yun po ang tawag ko sa kanya. Kasi may parang merong inggitan nangyayari dito, no, dun sa story. So yung story niya po ay nagsimula po dun sa verse 25 hanggang po dun sa verse 32. Na kung saan parang ang picture nung story ay wala na yung anak naglayas na, and then kumbaga nagsarili na siya ng buhay niya. And sabi ko nga po before, in the culture or in the context of the Jewish community, kapag kinuha mo yung mana mo in the time na buhay pa yung tatay mo, parang pinatay mo na siya. At the same time, tinanggal mo na yung rights mo, tinanggal mo na yung karapatan mo na tawaging anak ka. Kaya nga yung prodigal son, ang mindset niya, uuwi siya sa tatay niya, hindi niya na i-consider na anak siya. So, bumalik itong anak na ito na nung panahon na yon, in verse 25, yung kuya, alam niyo po sa kulturang Pilipino, or basically po sa ibang mga culture, ang kuya po ang pinaka merong dapat karapatan. Tama po ba? Ibig sabihin kasi siya yung firstborn Siya yung, biblically speaking, siya dapat yung magmamana, siya yung mauunang mag-aasawa, siya yung may mga rights. At sa atin po mga Pinoy, madalas ang panganay po ang may boses. Tama? Dapat maririnig yung boses ng panganay, may say. 'Di ba? Kumbaga sa meeting, nasan si kuya, nasan si ate? Anong sasabihin nila? Anong desisyon nila? So parang ang nangyari po, nung bumalik yung bunso, walang ano-ano, sa story, tinanggap agad ng tatay. Di ba? Tinanggap agad, niyakap agad, walang tanong-tanong, pinatawad, binihisan. Etong si kuya, galing ng bukid, nagpagod, naghirap, nagtrabaho. Pagdating niya, nagulat siya, may party. At itong party ay patungkol dun sa kanyang kapatid na pasaway. At sino po sa inyo may mga kapatid na pasaway? At bigla na lang naglayas tapos uuwi. Tapos si nanay parang wala lang nangyari, 'di ba? Madalas yung mga kuya nagagalit, ano ba yan? Bakit nyo ano yan? Dapat di nyo kinukonsente, 'di ba? Ganun ang pakiramdam, no? Siguro yung reaction dito ng kuya ay hindi natin masisisi. Hindi natin kumbaga sabi nung iba, ano siya, masyado siyang hindi siya contented o meron siyang jealousy na nararamdaman. Alam niyo po, kung ilalagay ko yung posisyon ko o lagay ko yung sarili ko dun sa karakter ng kuya, tingin ko reasonable na may reaction niya Kasi maiinis ka talaga, biro mo yung kapatid mong halos parang sinabi niya na tay, patay ka na, akin ang kayamanan mo, mana ko na yan. Umalis, nagpakawaldas ng pera niya, nagpakasasa, and then suddenly babalik tapos wala lang, 'di ba? Parang for me kung ako ang nandoon sa part na 'yon is talagang magtatampo ako. Medyo sasama ang loob ko dahil parang hindi niyo man lang ako tinanong, tay. Anong nararamdaman ko, tay, na bigla na lang ganyan. Ano ba yung ganito, ganyan? And in fact, meron pang mga sitwasyon na talagang nagpasama ng loob niya. And yun yung pag-uusapan natin. Pag meron pong 3 bagay na gusto ko lang bigyan ng diin dito sa kung ano yung naramdaman nung kuya, at I think ang bawat isa sa atin in time or kung hindi man ngayon, there are certain point in our life na makaka-relate tayo. Una is yung feeling of unfavored o yung sabi ko nga kanina not so favorite son. Have you felt that way, that when you tend to see the things that you're supposed to receive or have because you have been faithful and you are doing excellent in your job as a Christian, naranasan nyo na po ba yun na ginawa nyo ang lahat, nagpagod kayo, nagpakahirap kayo bilang anak ng Diyos, you are faithful in what you're doing, napaka-faithful natin dito sa iRadio, ginagawa naman natin ang lahat. Halimbawa lang po na wala naman tayong sinasagasaang tao, Lord, naglilingkod kami ng buong buo sa iyo, pero bakit ganon? No? Kasi ang tanong dito nung kapatid, bakit po ipinagkatay nyo yung bunso ng matabang guya samantalang ako, at po yung tanong niya, samantalang ako,
ni maliit na kambing, di ba? Sabi niya, ni maliit na kambing tay. Hindi nyo man lang ako mabibigyan para mag-celebrate sa mga kaibigan ko. You know, sometimes in our life, minsan po sa buhay natin, parang feeling natin, parang unfair yata ang Diyos. No? Parang hindi ko naman yata deserve itong mga bagay na meron ako. Or minsan siguro sinasabi natin, parang mas deserve ko yata yung ganun. Sometimes kino-compare natin yung sarili natin sa iba na, Lord, bakit kami? Kristiyano naman kami. Tapat naman kami. Naglilingkod naman kami. Pero bakit wala kaming ganito, wala kaming ganyan? Di ba? Bakit sila? Mga kriminal naman sila, mga masasamang tao sila. Bakit sila pa yung nakakaluwag? Sila pa yung parang ang sarap ng buhay nila. No? Minsan pag magsasabi ka na pagpalain ka ng Diyos, i-bless ka ng Panginoon, minsan babalikan ka pa ng tao, sasabihin sa'yo, ikaw nga, pastor, parang hindi ka naman pinagpapala eh. Parang wala ka naman, niwala ka nga yata pambiling bigas eh. Niwala ka naman yata kumbaga, comparing to those people na merong ganito at merong ganyan. Minsan nakikita mo na parang, Lord, am I really your son? Minsan natatanong natin, anak mo ba ako talaga, Panginoon? Bakit kailangan ko maranasan ang lahat ng ganito? You know, sometimes ganun po yung feeling natin. I don't know kung ganun po yung naranasan nyo, but I just want us to understand that everything that we have right now is part of who we are and what we are in front of the Lord. Regardless kung meron man tayo o wala, yan tayo at minahal tayo at pinili tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos kung sino at nasaan man tayo ngayon. You know, minsan po kasi nagiging problema, ang tinitignan natin is yung mga bagay na wala sa atin. At hindi natin na-appreciate yung mga bagay na meron tayo. Katulad po nung anak. Sa totoo lang po yung panganay na anak, wala naman na siya dapat hanapin. In fact, nung tinignan ko po ito, pinag-aralan ko mabuti, meron pong inilabas na painting ito. Kung gusto nyo pong i-search sa Google, meron pong painting yung Prodigal Son, na kung saan yung bunsong anak, doon po sa painting, ay umuwi ng halos wala na siyang tsinelas na isa, yung kanyang damit ay gutay-gutay, yung kanyang buhok ay halos makalbo na. Ganun po ang itsura ng painting. At talagang kawawang-kawawa. You know, sometimes, minsan ikino-compare kasi natin yung situation natin sa ibang tao na wherein hindi natin makita at ma-appreciate kung ano ba yung mga bagay na meron tayo at ano yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. And madalas pa na ikukumpara natin yung mga bagay na material dun sa tinatawag pong pagpapala ng Diyos. In fact, when you read the Bible, kapag po pinag-usapan ang salitang pinagpala, gusto ko lang po sa inyong bigyan ng diin yung salita pong pinagpala. Kasi minsan po kasi ang thinking natin pag pinagpala, it's all about the money, it's all about material things, it's all about big house or may mga bagay na dapat meron kayo na ganito ganyan. Kapag naglingkod kayo sa Panginoon, dapat okay ang lahat, dapat meron ganito, meron ganyan. You know, in Matthew chapter 5 verse 3 to 12, sabi dito, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek. Blessed are those who are hungry and thirsty. Blessed are those who are merciful. Blessed are those who are pure in heart. Blessed are those who are peacemaker. Blessed are those who are persecuted by righteousness. You know, kung titignan natin yung word na pinagpala, hindi natin makikita doon yung mga bagay na material o yung mga bagay na makamundo o yung mga nandito sa mundo. Wherein yun yung na-miss, yun yung hindi nakita nung panganay na lalaki. That is why ganun na lamang yung kanyang pagtatampong. Kasi ang comparison ng kanyang favor o ang tingin niya sa pabor ng Diyos para sa kanya is yung mga bagay na material nung tatay niya. Diba? Naikumpara niya kasi sa guya, sa kambing. Parang ang liit lang nito, ang laki niyan. Hindi niya nakita na yung kapatid niya ay halos nawala na ang lahat sa kanya. Pero yung panganay, nasa kanya ang lahat. You know,
And I pray for this morning na ganun yung maramdaman natin. That the Lord is telling us, anak, anuman ang meron ka ngayon, anuman ang sitwasyon mo, pinagpala ka kasi meron kang Diyos sa buhay mo. Lalo na kung meron kang Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Hindi po ito masusukat ng mga material na bagay. Habang pinapag-aralan ko po ito, nakita ko po na yung tatay ay merong assurance na gustong sabihin doon sa kanyang anak, and later on pag-uusapan po natin yan. Pangalawang bagay po, and before that, bago ko po sabihin yung pangalawa, sabi po sa Hebreo chapter 6 verse 10, sabi dito, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Grabe, no? Sabi ng salita ng Diyos, kailanman hindi po nakakalimutan, kailanman hindi nasasayang ang lahat ng mga pagpapagal mo, paghihirap mo, lahat ng mga sakripisyo mo, lahat ng mga ginagawa mo, alang-alang sa Diyos. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi yan sukatan, ang Diyos ay pinabayaan ka at hindi ka pabor at wala kang pabor ng Diyos sa iyo. Minsan siguro feeling mo, the Lord is unfair to you. But I just want to remind you today that God will always be just. Parehas po ang Diyos. Sabi nga po, umuulan sa mayaman, umuulan sa mahirap. Lahat po ay merong patutunguhan at merong pararatnan. Pero ko po naniniwala na ang pabor ng Diyos kailanman hindi niya aalisin sa kanyang mga anak. Pangalawa pong naramdaman ng anak, sabi ko nga is the feeling of betrayal, no? Meron po siyang naramdaman na betrayal. In verse 29, sabi niya po dito, but he answered his father, look, this many years I have served you, and I have never disobeyed your command, yet you never gave me. No? Parang trinidor siya. Ang pakiramdam niya, parang trinidor niyo po ako, tay. Sa haba ng panahon, naging tapat ako sa inyo. Itong anak nyo, never pong naging tapat sa inyo yan. In fact, ang dami niya pong ginawang kalokohan sa kanyang buhay. Last time po, when I shared this one, I remember na i-share ko na po ito. In Matthew chapter 4 verse 38, sabi po dito ng mga disipulo, ito po yung mga disipulo ang nagsasalita dito. The disciples walked Jesus and said to him, Teacher, don't you care if we drown? So yung story po na ito ay gaya ng kwento ko last time, nandun sila sa bangka at napakalakas ng ulan. At dahil sa sobrang takot nila, tinanong nila ang Panginoong Jesus, Panginoon, may pakialam ka ba sa akin? Probably in our situation, in our life, minsan naramdaman natin na parang wala namang Diyos. No? Naranasan nyo na po ba yun? Real talk po. Usapang totoo lang, naranasan nyo na po ba yun? O naitanong nyo na po ba sa sarili nyo? O nasabi nyo na ba, may Diyos ba talaga? Bakit ganito? Sobrang hirap naman. May Diyos ba talaga? O minsan sinabi ba natin, Lord, may pakialam ka ba talaga sa akin? Lord, bakit ko kailangan maranasan to? Bakit kailangan mangyari to sa akin? Panginoon, Kristiyano naman ako. Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Panginoon, ginagawa ko naman to para sa iyo. Lord, parang tinalikuran mo na ako, Panginoon. Lord, parang antahimik mo naman, hindi kita marinig, hindi kita maramdaman. You know, we've experienced that before. Ewan ko kung kwento ko na ito, when we live in General Luna, Quezon. Meron po kaming inampon, si Justin. I don't know kung naalala nyo pa. Siya po ay inalagaan namin for more than 2 years or almost 3 years. Nakapoder po yan sa amin. Umayos po siya sa kanila dahil binubugbog siya ng kanyang tatay. Kinausap po namin ng DSWD, inampon po namin siya, pinalaki namin siya, tinuring namin siyang anak. At lahat ng ginagawa namin ay talagang para matulungan siya makapagtapos ng pag-aaral. Na-aksidente po siya, alam ng iba, na-aksidente siya. At that time, sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami, ang hirap po nito, sobrang hirap. At bigla na lang, sa mahabang panahon na aming inaalagaan si Justine, yung aming inampon, ay hindi po nagpapakita yung kanyang mga magulang. All of a sudden, nung siya po ay na-aksidente at may nangyari sa kanya, naka-receive po kami ng
invitation sa barangay na ipinabarangay po kami ng kanyang nanay at ng kanyang mga magulang. At ang gusto po nila ay magbayad kami ng danyos o nung parang lahat ng effort daw nung nanay ay bayaran namin kasi nung na-aksidente po siya, nung na-hospital po ay tinulungan kami nung nanay na lakad ng bill kasi siya nga ang nanay. So, in short, 3 beses po kami napunta sa barangay, paulit-ulit po kami at ang masaklap pa nun, yung kapitan po nila ay halos kamag-anak po nung pamilya na yon at talagang nung time na yon, this is the first time na nangyari sa akin na nag-walk out po talaga ako sa barangay. Sa sobrang sama ng loob kasi every time na babalik po kami, lagi po nilang idinidiin sa akin, kasalanan mo yan, pastor, inampun mo, responsibilidad mo yan, kailangan mong bayaran yung ginawa mo, kailangan mong ganito, ganyan. At nagsabi pa kami na pwede po ba namin siyang dalhin sa Rizal kasi ang hirap po magpagamot dito sa Quezon, ang layo ng ospital. At alam niyo po ang sabi ng tatay, papaano namin mamomonitor yan? Kung aalis kayo dito sa General Luna, alam niyo po, sa sobrang sama ng loob ko, sinagot ko talaga yung tatay. Sabi ko po, Tay, sa mahigit 3 taon na nasa poder namin yan, ni silip, hindi nyo po sinilip. Tas ngayon, ang problema nyo po, i-monitor yung bata. Kasi dahil na aksidente o kung paano po namin alagaan. Kung meron po kami nagawang mali dyan, matagal na yung lumaya sa amin. Matagal na kaming iniwan niya. Pero ayaw nung bata na umalis sa amin kasi naramdaman niyang pamilya niya kami. At nung time po na yun, sobrang sama ng loob ko. And sabi ko, Lord, ikaw na yung tumulong, ikaw na yung gumawa ng mabuti, ikaw na yung nagsakripisyo. Alam niyo po, halos yung pa-birthday ko po sa anak ko, ipapanghanda na lang namin ang birthday niya, ipapangpagamot ko pa para kay Justin. Lahat ng sacrifices. Tapos bandang huli, ganun pa yung naramdaman namin. Sobrang sama ng loob namin. Na minsan sabi ko, Lord, parang please Lord, kung pwede lang Lord, bumaba ka naman dito, ipagtanggol mo naman kami. Parang wala na kaming kakampi. Parang gano'n, parang kang bata na gusto mong umiyak sa Panginoon na parang Lord, nasan ka ba Lord? Nasaan ang hustisya naman sa amin? Parang gano'n. You know, somehow, gano'n yung feeling natin minsan sa buhay natin. When we experience the most difficult thing in life and parang hindi natin maintindihan, why do we need to experience this? Naglilingkod naman tayo ng tapat. Ginagawa naman namin yung parte namin. But I just want us to know na kailanman po hindi po nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kailanman po hindi nagbago yung kanyang pakialam sa atin. Doon sa mga panahon na siya ay tahimik, yun po yung mga panahon na gusto niyang lalo pa tayong lumapit sa Kanya at lalo pa tayong kumapit sa Kanya at lalo pa tayong manampalataya sa Kanya na siya ay may gagawin sa buhay natin. In fact, pangako niya po sa atin, niya, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, huwag kang matakot, manindigan ka lang. Exodus 14:14, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo, manatili ka lang sa Kanya. Sa panahon po na feeling nyo, gusto nyo nang umalis, gusto nyo nang magtampo, gusto nyo nang mawala dahil sa sitwasyon na meron kayo, gusto nyo nang tumalikod, yun po yung mga panahon na mas lalo kayong dapat lumapit sa Panginoon. Yun yung mga panahon na dapat lalo kayong magtiwala sa Panginoon. Yun yung panahon na dapat nyong maramdaman na ang Diyos ay sinasabi sa inyo, anak, magpakatatag ka lang. Dahil kapag nalampasan mo yan, ito yung mararamdaman mo. Pangatlong bagay po na I believe naramdaman po nung kuya, nung kapatid o nung panganay po, hindi man po ito inilagay, hindi man po ito isinula. Pero gusto ko pong meron po akong PowerPoint dito pero hindi ko ma-share. Pero ang ganda ng reaction dito, sabi po dito, feeling of assurance or being assured. Sabi po nung tatay in verse 31, and he said to him, Son, you are always with me and all that is mine is yours. Anak, kasama mo ako lagi. Nandito ako lagi para sa iyo. Pwede po bang ilagay natin yung sa isip natin at sinasabi sa atin ng Diyos, anak, kasama mo ako lagi. Ako'y nandito para sa iyo. Anumang bagay na meron ako, anak, ay sa iyo.
Anumang bagay na meron kang nararamdaman ngayon, nararamdaman ko din. Ano man ang pinagdadaanan mo, naiintindihan kita na nauunawa ko ang sitwasyon mo at meron akong pakialam. In fact, according po sa isang account lang ng studies, there are 3,573 promises in the Bible. Alam niyo po, napakarami pong pangako ng Diyos na kung saan ito po'y nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, ng assurance na siya ay laging nandiyan, hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Nawa po, maramdaman natin, ano man ang kalalagayan natin ngayon, that there is an assurance with the Lord. Ang kasiguraduhan po ay nasa Panginoon. Huwag niyo pong idepende ang inyong confidence, ang inyong assurance sa mga bagay lang na nandito sa mundo. Sa mga bagay na pwedeng maubos, pwedeng mawala, pwedeng manakaw, pwedeng matapos. Ilagay niyo po yung inyong confidence, yung assurance ninyo doon sa Diyos na lubos na nagmamahal sa inyo, lubos na may pakialam sa inyo, at lubos na nakakakilala sa inyo. And nawa po ganun po yung maging puso natin bilang mga anak ng Diyos. I hope ang bawat isa po ay napagpala sa salita ng Panginoon. Bago po ako matapos, gusto ko po kayong ipanalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, Ama. Salamat po dahil alam namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na kailanman hindi po nagtatangi. Panginoon, kilala mo po kami. At noong panahon, Panginoon, na kinailangan ka namin, hindi mo kami pinabayaan. Sa panahon, Panginoon, na tumawag kami sa iyo, hindi mo kami tinanggihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na mapagmahal. Meron kaming Amang may pakialam sa amin at tunay na nagmamahal po sa amin. Lord, I just pray na nawa ang iyong mga anak na nakikinig ngayon, kung meron man silang sitwasyon na mahirap, pinagdadaanan, kung meron man sila, Panginoon, mga nararanasan, at kung meron man silang mga tanong, Panginoon, na hindi nila masagot, patuloy silang magtiwala sa iyo, na ikaw ang Diyos na merong pakialam at may alam ng lahat ng bagay. Nawa, Panginoon, patuloy kaming manampalataya sa iyo lamang. Sa iyo lang namin ilalagay ang aming pagtitiwala. Sa iyo lang namin ilalagay ang aming pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ng gawain ito, Panginoon, ang iRadio, si Brother Ramon and Sister Karim, at ang lahat po ng bumubuo nito. At patuloy na pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at nanonood, Panginoon, sa gawain ito. Patuloy, O Diyos, na ikaw ay makilala ng bawat isa. Purihin ka, ikaw lang ang maitas, wala nang iba pa, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ganda ng story. Amen. Yung ang bida ngayon dito, yung kapatid na isa. Yes. Yung kuya. yung kuya, no. So yung bunso pa lang, bunso pala yung naglayas. Opo, yes, yung bunso po. Akala ko yung panganay yung naglayas. Hindi po, yung bunso. Baliktad pala. Yung bunso ang naging pasaway. Oo, yung bunso ang naging pasaway. Laging bunso. Pasaway talaga. Bunso. Ano yung kinakwento mo? Ikaw ganun din naramdaman mo, no? Na, ay, oo. na hindi Ah, ka diba? paborito. Oo, kasi 7 kaming babae. Ngayon, nasa gitna ako. Naramdaman ko yun nung buhay pa ang mama ko noon. Di, pupunta siya sa Divisoria. Mamimili siya ng mga damit. Imagine, 4 kaming bibila niya kasi yung 3 malalaki na. So, ako ang panganay dun sa mga maliliit that time. Siyempre, pagdating ng mama ko, expected ko, meron sa akin. Bakit ako wala? O, di ba? Ang feeling ko noon, talagang bata pa ako noon. Nasa grade school ako. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Umiiyak talaga ako. Bakit ako wala? Yung 3 meron. Sabi ng ate ko, bakit hindi niyo siya binilhan? Hindi, nakalimutan ko. O, di ba? Makapalusot na. Makapalusot ng mama ko noon. Mga ganon. Tsaka ang favorite niya talaga yung bunso noon. Mga ganon. So, inaaway ko naman yung Baka bunso. ma'am, nanonood yung... yung bunso. Hindi, wala. So, ganon ang istorya. But, you see, as we grow older, nagmamature tayo. So, nalalaman natin may mga
dahilan kung bakit nangyayari yun. So, maaring kahit na bata pa, pero tinuturuan ka ng, I don't know kung ano ang purpose ni Lord, yung mga ganong bagay. Yes. Diba? So, bilang isang Kristiyano, kumbaga sa ano is, hingi na lang tayo ng wisdom sa Panginoon para maintindihan natin kung bakit nangyayari yun. Ano yung purpose? Meron siyang purpose, meron siyang reason why. Amen. So tayo stand still na lang, baka meron siyang magandang paraan talaga. Yun. Minsan po talaga sa simula hindi natin maintindihan, Yes, pero pag nalampasan natin at nakita natin na mabuti ang Diyos, maunawaan din natin Yes. kung bakit. Kami po sa totoo lang, blessing in disguise. Hindi ko po sinasabi na maganda yung nangyari doon sa naaksidente yung aking ampon. Pero blessing in disguise dahil nakabalik po kami dito sa Rizal. At the same time, nung bumalik po kami dito ay nakapag-plant po kami ng church sa Morong. So all things work together. Kasi kung hindi po kami bumalik, I mean, alam ko may plano ng Panginoon, pero yung mga dati ko pong mga disciple ay halos hindi na nagsisimba. Dahil nung after po ng pandemic ay nagkaroon po ng problema sa church, nagkaroon ng ganito, and nawala po talaga sila. For more than 3 years, nawala sila sa simbahan. Nung ako po ay nag-plant kami ng church, lahat sila, mga leaders, nakasama ko ngayon. Ang tawag nga po namin is second chance. Second chance. Nagkaroon po kami ng second chance na mag-serve sama-sama sa Panginoon. So, it's a blessing in disguise. Hindi natin naintindihan sa simula, pero may rason ng Panginoon. Meron siyang... May katanungan dito si Lala. Hindi po ba acceptable sa Panginoon when you feel unappreciated, unloved, and frustrated like the elder son in the prodigal son? Is this a sin against his father na sumama ang loob? Kung babasihan po natin yung binasa natin kanina, he has all the right to us. Kaya nga po kung titignan natin, pwede namang hindi siya punta ng tatay, di ba? Kasi tatay may pride yan, di ba? Pwede namang tawagin niyo yung anak ka, mapuntahin niyo dito, palapitin niyo rito. Pero in the scripture that we have read, yung tatay po ang lumabas. Yung tatay ang nag-approach, yung tatay ang nag-take initiative kasi nauunawaan niya kung ano yung nararamdaman ng anak. Sometimes meron po tayong question sa Panginoon, pero it's not, it doesn't mean na we question the power of God or the sovereignty of God or the ability of God to work in our life. Sometimes kasi bilang mga anak, parang natural sa atin magtampo. Katulad niyo po, Sister Karim, natural sa atin masaktan. Tao tayo eh. Nahirapan tayo, hindi natin maintindihan. And we ask God, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Parang naglalambing ka sa tatay mo. And the Lord will eventually tell you, anak kita, huwag ka na magtampo. Ano man ang bagay na meron sa akin ay sa'yo. Anak, kasama kita at lagi ako nandito para sa'yo. Ang ganda ng sinabi niya eh. Sabi niya, anak, kasama kita at ako'y laging nandito para sa'yo. Diba? It's an assurance po na minsan may mga tanong man tayo pero the Lord understand us. Kaya nga sabi ko sa prayer ko, naiintindihan po tayo ng Lord. Kaya nga sa haba ng pagtitiis niya sa atin, di ba? Biro nyo, pwede naman anytime dumating na si Jesus Christ. Pero bakit di pa siya dumadating? Kasi binibigyan niya pa rin tayo ng chance to change our life, to change our works, to change our actions, magrepent tayo, magsisi tayo at bumalik tayo sa Kanya, or hinahayaan niya tayo na makita na siya ang Diyos na kailanman ay nagbibigay ng second chance para sa atin. Amen. Imagine mo yung story ng The Prodigal Son. Dalawang story ang pinag-uusapan dito. Amen. One is yung anak na nagwaldas ng kanyang mana at yung isang panganay na sa dalawa. Kaya nga not so favorite na sumama ang loob, nagtampo, no? Diba? Nangyayari po talaga eh. Yeah, kung tutuusin talagang siya yung may karapatan na magagalit dahil siya yung panganay. Yes. Siya yung kasama nung tatay na nag-aasikaso. Naghirap. Naghirap. Pagkatapos may kapiranggot lang na kambing lang ang binibigay lang sa kanya. So, tapos samantalang yung kapatid niya pinakamataba. At sinuutan pa ng singsing at sapatos na maganda. So, lahat ng rang niya ibinalik sa kanya. Pero sabi nung ama, anak, huwag ka sasama ang loob.
Ang Yun. lahat ng itong nasa akin ay sa'yo rin. Yun. Ang sarap pakinggan. It covers Yes. talagang yung galit Yes. mo Praise God. na cover lahat yung pag-aalinlangan mo, no? Amen. Natakpan niya lahat yon. So Yes. when I was also trying to understand the story, ang sabi ko, kahit ano palang sama ng loob natin na meron tayong kinikimkim, Yes. pag sinagot ng Panginoon yung paliwanag, yung katanungan sa isip mo, wala na naririnig Nabubura. na lahat, nabubura Amen. lahat yung lahat ng sama ng loob. Amen. Praise God. And your tendency to be, kapag naunawaan mo, and then you will strive more kasi naunawaan mo, pagbubutihin mo naman ngayon na ibalik sa Ama o sa Diyos na yung pagkakamali mo na naunawaan at tinatanggap mo na pinapakita mo sa Ama mo, I'm sorry Ama, nabigla ako, nagkamali ako sa aking pagkaakala, di ba? And that's sa atin namang na mga nanonood ngayon. Sometimes we have some issues in our lives na minsan nakikita natin parang aping-api yung buhay natin dahil sa sitwasyon ng estado ng buhay natin na napakahirap. Sasabihin natin, buti pa yung kapitbahay ko, hindi nagsisimba, pero hindi ba? I mean, Yes, ganun. Tama yan. parang life is so unfair, di ba? Yes. Sabihin Yes. mo, Yes. hindi nagsisimba, pero tingnan mo mga buhay, ang gaganda. Bakit ako, nag-church ako, Yes. nagtatights ako, pero ito lang ang meron ako. Pero ano ba naman kung iisipin natin, ano ba yung kapalit noong lahat ng mga parang yung the rich man and Lazarus. Yes, tama. Di ba? Nasa kanila na yung rangya nung rich man. Pero si Lazarus naman sa buong buhay niya puro paghihirap ang dinanas niya. Pero nung kinuha naman sila ng Panginoon, nasa kanya naman ang paraiso, hindi ba? So wag na nating intindihin yung of course kailangan natin yung mga ganitong bagay na guminhawa tayo. Pero may plano kasi ang Panginoon kung bakit nakakaranas tayo, kung hanggang dito lang ang level natin, kung bakit hanggang doon lang tayo. Some people talagang mataas yung kanilang mga nararating. Kung bakit may plano ang Panginoon doon. And wag nating dapat ikakasama ng loob yon dahil ang importante merong nakalaan ang Panginoon para sa atin na magandang plano. Amen. Di ba? So yung God has a good plan for Amen. us. Ayan. Thank you, Pastor. Maraming nakarelate sa preaching mo. Praise the May Lord. Praise the Lord. Sobrang tulo ang luha. Praise the Lord. Oh, tsaka dapat huwag tayong mawawala ng pag-asa, no? Yeah. Yung That's dumanas din kami niyan, Pastor Franz, ng ganyang buhay. Nung natatandaan ko nung bata pa ako noon, sinisibak namin yung mga kasangkapan namin sa bahay, panggatong lang. May panggato lang namin para makakain kami. So, dinanas din namin. Nakita ko rin na nangungutang ang mother ko kung kani-kanino na para lang may pambili kami ng pagkain, ng baon, sa eskwela, para lang may panggastos kami. Nakita ko yun. And kapag naalala ko yun mga panahon na yun, at ito ngayon yung sitwasyon ko ngayon, hindi naman ako nakakaangat ngayon. Tama lang, eksakto lang kami. And pinaranas, kahit nung nasa Amerika kami, nung umpisa kami rito sa Amerika, pinaranas talaga ng Diyos sa amin na paano maghirap. Na walang tutulong sa iyo na kahit sino. Sasandal ka, wala ka madalapitan, kundi ang Panginoon lamang. And praise God. Hindi kami bumitaw na hanggang sa ngayon na talagang tinulungan kami at hindi kami, inilalayan kami ng Panginoon hanggang sa ngayon. Ito, may ministry na kami ginagawa ngayon. Kasi kung ano yung experience na para bang ipaparanas sa iyo ng Diyos yung mga pagsubok na dadanasin mo. Para yun ay magiging makakapagpalakas ng kalooban mo at i-share mo itong bagay na ito kung paano mo na-survive yung ganitong klaseng sitwasyon mo. Amen. Yan. So, talagang it happens. Wala namang dito sa Amerika na Pilipino na halos lahat kami pare-pareho ang istorya. Lahat na nagpunta ng Amerika,
pare-parehong istorya. Kung bakit, hindi namin alam. So siguro, dahil dinala kami ng Diyos dito para maranasan namin yung mga ganung bagay, para ma-share namin sa iba. Thank you, Pastor Franz. Thank you, Pastor. Thank you so much po. God bless Ganda ng you. istorya. Talaga. Thank you po. Okay, thank you. God bless po. God bless Okay. po. Thank you. Bye. Thank you. Sabi ni Regis, ako bunso. Pero feeling ko ako ang panganay. Sino? Si Regis. Alam mo naman yan. Oo, syempre. Ay, nako. Minsan talaga, we have to understand the situation. Ano? Kung saan tayo naroroon, na ma-realize mo. Ano ba importante? Yung rangya ng buhay o yung... Ay, hindi. Yung Ano lang yun? salvation. Kumbaga saan bonus lang yan. Oh, di ba? Yung Siyempre, kailangan din natin kasi ng, kumbaga saan, no? mm, Parte ng buhay, kailangan din natin. Siyempre, may Siyempre. isusuot tayo. Oh, Meron tayong kakainin. Oh. Meron tayong matitirhan. Kailangan May din. may susuot na malinis na damit. Oo, ganun lang. Yung baga na Pero hindi yung... yung mga needs. Hindi yun, yun. Yung mga needs yun. Hindi yun yung mga wants natin. Wants. Iba yung needs tsaka Oo. wants eh. Yung needs, yun yung talagang, kumbaga sa basic na kailangan natin. Pero yung wants is parang Extra. you are not contented with what you have. So Mga I want extra na lang yun. I want more. Oo. Yung bang, Hindi yung I need more. sige pa. Ah, Dagdagan pa. yeah. Yung bang, meron ka na, gusto mo pa. Hindi na nakontento. Ano masabi ni Apostle Paul, di ba? Makontento tayo. Yung magkaroon tayo ng satisfaction na hindi lahat sa atin. At kung meron man tayo, then i-share din natin sa iba. Nang sa ganun, yung iba naman din ay mabibless. Yeah, kung ano yung sobra natin, share. Diba? Share lang. Yeah. O kaya, hindi, I should say, anong tawag doon? Hindi si-share kundi kumbaga sa nas. Ay, hindi, tama, share nga. Share naman. Well, we have to go and pasensya na kayo, pagod si Popsi ngayong araw na ito. Talagang binuhos ko lang yung talaga yung natitira kong energy. Oh yeah, same. Pero nung napakinggan ko yung na-share ni Pastor Franz, nagising ako kanina. And Yeah, ako rin, inaantok ako. Pero interesting. Yeah. gusto ko sana nakapikit na nakikinig. Mm. Para ma-relax yung mata ko. Pero, I rather... Pero sarap ng feeling kapag kayang Diyos talaga sinabi sa iyo na, huwag ka mag-alala. Lahat ng ito sa'yo. Lahat ng akin sa'yo. Wow, secure na ako. No? Pag sinabi sa akin ni Lord, nasa iyo na lahat. Itong lahat ng nakikita mo ngayon, sa'yo yan, lahat yan. Di ba? Ang sarap ng feeling ng gano'n. And sana gano'n po tayong lahat na magkaroon tayo ng feeling of security sa ating spiritual na buhay. Maraming salamat po at kami po ay magpapaalam pasamantala. Yes. At bukas, Kita-kita uli bukas. Kita-kits tayo uli bukas. At syempre, babalikan natin yung ating mga konting gimmicks para tomorrow. Unti-untiin natin yan. At sa ganun ay medyo malibang-libang naman tayo ng konti. And time to go. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless po sa inyo. God lahat. bless. And enjoy your lunch. Yes. Night po. Bye-bye. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face.
Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Oh, lead me, Lord. Lead me, oh Lord. Ito po ang iRadio Unlimited para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.